Hello guys, good morning, good morning. Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito sa aking channel, paki-click mo yung subscribe button at paki-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga video na aking i-upload. So for today, ang ituturo ko ay ang Microsoft Excel introduction. Kung ano-ano yung mga gamit nito at kung ano yung workbook na ginagawa natin sa spreadsheet. So bago yun guys, inaanyayaan ko kayo na panoorin hanggang sa uli. Huwag nyo i-skip para makita nyo lahat yung aking video at maituro yung mga basic tutorial ko. Meron din naman akong mga na-upload na, pero ito guys, ito yung introduction ko dito sa Microsoft Excel. So tara, samahan nyo ako. So ayan guys, no, nandito tayo ngayon sa aking desktop, no. Kung bago ka lang, hanapin mo siya dito sa search engine, i-type mo lang yung Microsoft Excel. So lalabas siya. Ito siya guys, no, Microsoft Excel. At dahil ako guys, meron na rin ako, pwede mo rin naman siyang hanapin dito sa Start Pin. I-click mo lang tong Start Pin, makikita mo siya dito sa All Apps. Makikita mo siya, nandito siya. Dahil dyan guys, ako meron na akong nakasave at nilagay dito sa shortcut dito sa desktop. Ito siya guys, so buksan na natin. So ayan siya guys, no, yung Microsoft Excel blank form. So yun guys, no, dito sa bandang kanan natin, no, ito yung X, no, kapag halimbawa i-close mo siya o tapos ka na sa yung ginagawa, i-click mo siya para ma-close siya. Kagaya nito, i-close ko siya guys, no, i-click mo. So yun, no. So kapag buksan natin, gusto natin buksan uli, nandito lang uli siya. Yan. Dito sa kanyang tabi, ito yung tinatawag nating restore down or maximize. Kapag gusto natin siyang liitan o lakihan, dito lang din siya. Try natin i-click para lumiit siya. So ayan guys, no, na restore down siya. Pagka i-click natin ito, magma-maximize siya. Mapupuno uli yung screen natin. So i-click natin ulit guys, no. So ayun. Ito naman sa tabi niya, ito naman yung minimize. Pagka yung ginagawa natin ay gusto natin mapunta dito sa taskbar, so i-click lang natin tong minimize. So yun guys, no, pagka-click natin nawala siya. Kung gusto naman natin siyang ma-open ulit, i-click uli natin yung nasa minimize natin na workbook na Excel. Ito siya guys. So ayan na naman siya guys. So ayan guys, no, dito pa rin tayo sa bandang itaas, sa bandang kaliwa, no, meron tayong makikita na tinatawag natin ay Quick Access Toolbar. Kung saan dito nakalagay yung save, tapos undo, tapos redo. Tapos dito guys sa tabi nila, itong maliit na to, ito yung tinatawag natin na Customize Quick Access Toolbar. So dito sa Customize Quick Access Toolbar guys, pwede tayong magdagdag ng ating mga commands, no. I-click lang natin yung more commands. So dito sa more commands, makikita natin guys itong popular commands. Dito naman sa kanan, kung saan natin siya idadagdag for all documents default. Halimbawa guys, idadagdag natin itong cut. I-click lang natin yung cut and then i-click natin yung add. So mapupunta siya dito and then ilagay lang natin dito sa okay. So ito guys, nadagdag siya. Ito yung cut. So dito pa rin tayo sa taas, no guys, no. Ito tinatawag nila natin ito na ribbons.
kung saan dito sa ribbons guys ay may tatlong components. Ito yung mga tinatawag nating tab, tapos command, tapos group. Sa tab po meron tayong tinatawag na file tab, home tab, insert tab, draw tab, page layout tab, formulas tab, data tab, review tab, view tab, automate tab, developer tab, help tab, pivot, power pivot tab. So dito naman sa home group guys, makikita naman natin dito yung mga clipboard groups, font groups, alignment group, number group, styles group, sales group, editing group, at saka analysis group. So napansin nyo guys, no, lahat meron na kanya-kanyang groups at meron silang maliit na araw, no, kagaya nitong sa clipboard, no. Tapos itong sa font meron din, no. So itong araw na ito, i-click natin. Dito natin makikita kung anong klaseng font ang gusto mo. Halimbawa ito, Calibri body, a body. So dito rin may ilalagay natin kung halimbawa italic, kung gusto natin italic o regular. Tapos dito sa kanyang size, pwede rin naman natin siyang piliin ng 12, 14. So dito lalaki siya yung may encode natin sa cell, no guys. So ayan guys, no, dito sa bandang ibaba ng ating ribbons, meron tayong tinatawag na name box. Ito siya guys, so name box. Tapos ito naman, ang tawag natin dito ay formula bar. At meron din tayong tinatawag na workbook. Ito yung ating workbook. Meron din itong mga na grid lines kung tawagin, no guys. At ito is worksheet ang tawag dito, o spreadsheet. So napansin nyo guys, no, ang daming maliliit na boxes, no. Lakihan ko lang siya ng konti, no. Lakihan ko ng konti yan para makita, no. So itong maliliit na boxes, ang tawag dito ay mga cell, no. Ito, ang tawag dito ay cell. So lahat ng cell ay may kanya-kanyang pangalan. So paano ba natin malalaman ang kanya-kanyang pangalan ng mga cell na ito? Pag halimbawa, i-click ko ito guys, no, halimbawa sa G, i-click natin yung G. So dito sa box na to, makikita natin yung click natin dito sa name bar. So G4. So makikita natin itong G, tapos dito sa number niya 4, kaya G4. So guys, yan, no, subukan natin mag-encode dito para lumabas dito sa formula bar, no. So ang ilalagay ko guys ay yung YouTube channel ko, no, Kelly the Maker. So yun guys, so lumabas siya dito sa formula bar. So dito naman sa mga letters na nakikita natin dito sa itaas guys, ang tawag naman dito ay column headings. Dito naman sa bandang gilid, sa bandang kaliwa natin, dito sa mga number, ang tawag naman natin dito ay row headings. So dito naman sa ilalim, no guys, dito sa ilalim ng workbook o spreadsheet natin, makikita natin itong sheet 1, no, na ang katabi niya ay ang plus sign, no.
Dito sa plus sign guys, pagka gusto natin magdagdag ng sheet, halimbawa gumawa pa ng ibang workbook, no? So i-click lang natin siya, magdadagdag siya, no guys. So yun, no, nagdagdag siya, no? Tapos i-click mo lang, magdadagdag siya. Click mo lang apat, yan. Tapos kung gusto mong halimbawa guys, palitan ito, no? Yung halimbawa sa sheet 1, no, gusto mong palitan, no? I-right click mo lang siya, no? Piliin mo yung rename. Halimbawa, rename mo Monday. Halimbawa lang, no, Monday. O, halimbawa tapos dito sa sumunod, right click mo. Halimbawa, ang gusto mo namang ilagay Tuesday. Yan. Tapos dito sa katabi niya, gusto mo nang ilagay naman Wednesday. Tapos dito sa tabi niya is Thursday. Ang katabi naman niya Friday. Tapos itong sunod naman Saturday. Para makumpleto guys, ilagay na rin natin yung Sunday. Para isang linggo sila, di ba? So ayun guys, no, napalitan na rin natin yung kulay nila, no, ay file name nila, no guys, no, napalitan natin. So kung gusto naman natin sila lagyan ng kulay guys, ganun din ang proseso na gagawin natin. Halimbawa dito sa Monday, right click natin siya, maglagay tayo ng tag color, pili tayo halimbawa pula. Dito sa Tuesday, pili tayo is color yellow. Dito sa Wednesday, lagyan din natin siya ng color green. And then sa Thursday, click lang tayo, color blue. Halimbawa dito sa Friday, violet. Tapos sa Saturday, pili lang din tayo uli ng kulay. Dito tayo sa bandang orange or brown yata. Tapos sa Sunday, pili tayo ng color green. So ganun lang guys, ganun lang siya kadali palitan yung file name niya at saka yung paglalagay ng yung paglalagay ng color. So dito naman sa bandang kanang ilalim, no guys, dito natin makikita yung zoom control, no guys. Pwedeng halimbawa gusto mong palitin anuin mo lang itong zoom control niya, ibanda mo dito, liliit siya. Sa bandang plus naman, lalaki sila. So, kung gusto mong paliitin at i-click mo lang itong minus sign, pwede rin naman. Yan. Tapos, kung gusto mo ulit palakihin, dito ka sa plus sign. So, dito sa tabi ng zoom, no guys, makikita natin, no, itong tatlo, no, may mga view tab dito, makikita natin, no, kung anong gusto kung anong view ang gusto mo. Halimbawa, i-click mo to para sa page break preview. Yan ang lalabas. Pagka dito naman sa page layout, ito ang lalabas. So pagka gusto mo naman sa normal, ito yung i-click mo. So, ayan po guys, no, sana ay may natutunan po kayo, no. So, bago po yun, isasave po natin muna yung ginawa natin, no. Punta tayo dun sa file, save as, and then punta tayo dun sa desktop. Palitan po natin yung kanyang file name, Excel Introduction. Yan po, sasave po natin siya guys. So tapos i-close na natin siya guys. Na-save na rin natin siya. So kung gusto natin makita ulit kagaya ng dati, dito lang siya sa desktop na i-save. Ito po siya guys. So ayan po guys. I hope may natutunan po kayo sa ating tutorial guys. So, ayan guys, no, natapos na yung
basic Microsoft Excel introduction natin guys, no? Kung nagustuhan mo ang aking video guys, kung po pwede, pakiclick na rin yung like, tapos i-click mo na rin yung subscribe, pakiclick mo na rin yung notification bell para sa lahat ng mga video na aking i-upload sa susunod na araw pa ma-notify ka. So, thank you very much for watching guys.